Kumusta, mga ka-daily? Ngayong araw, hihimayin natin ang mga makapangyarihang aral mula sa The Secret of Human Nature. Ito ay request ng ating ka-daily sa kanyang comment sa ating nakaraang video. Siguradong magbabago ang diskarte mo sa buhay, pera, at pakikipagkapwa-tao dahil sa libro na ito. Napakahalaga na maintindihan natin ang ating sariling ugali at ang galaw ng mga tao sa paligid natin para hindi tayo basta-basta nalalamangan o nabubudol sa ating mga desisyon. Kaya naman, siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito hanggang sa huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinaka-importanting impormasyon at aral na magsisilbing susi sa iyong tunay na tagumpay at kapayapaan ng isip. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Masterin ang emosyon at ang laban ng isip at damdamin. Sa pagsisimula natin mga ka-daily, kailangang maintindihan natin na ang pinakaunang kalaban na kailangan nating talunin ay ang ating sariling emosyon. Madalas kasi tayong mga Pilipino ay kilala bilang mga emosyonal na tao kung saan mabilis tayong madalas sa awa, galit, o sobrang tuwa na nauuwi sa maling desisyon. Ang unang aral dito ay ang pag-master sa iyong internal na estado para hindi ka maging sunod-sunuran sa kung ano lang ang nararamdaman mo sa isang particular na sandali. Isipin mo na lang tuwing sasapit ang sahod at bigla kang makakaramdam ng urge na bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, pero dahil masaya ka ay nagagawa mo pa ring gumastos. Dito pumapasok ang kahalagahan ng paghinto muna at pag-iisip kung ang gagawin mo ba ay makakatulong sa long-term goals mo o pansamantalang saya lang ang ibibigay nito sa iyo. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong emotion, magkakaroon ka ng mas malinaw na paningin sa mga oportunidad na dumarating sa iyong buhay at maiiwasan mo ang mga unnecessary na drama na madalas ay nagiging pabigat lang sa iyong pag-asenso. Ang pagiging rational ay hindi naman ibig sabihin na magiging manhid ka na o parang robot na walang nararamdaman, kundi ito ay ang kakayahan na timbangin ang situation bago mag-react. Sa mundong puno ng social media kung saan ang bilis nating mag-comment o magalit sa mga nababasa natin online, ang pag-master sa emotion ay isang malaking advantage para sa bawat isa sa atin. Kailangan nating matutunan na ang bawat galit o inis na inilalabas natin ay kumakain ng ating energy na dapat sana ay inilalaan natin sa pagpapalago ng ating career o negosyo. Kapag naging master ka ng iyong damdamin, hindi ka na madaling mamanipula ng ibang tao dahil alam mo kung paano panatilihin ang iyong kalmado kahit nasa gitna ka ng kaguluhan. Ito ang pundasyon ng tunay na disiplina kung saan ang iyong isip ang nagmamando sa iyong katawan at hindi ang mga panandaliang emotion na pabago-bago naman araw-araw. Tandaan niyo mga ka-daily na ang taong may kontrol sa kanyang sarili ay mas malakas pa sa taong nakakasakop ng isang buong lungsod, kaya simulan nating sanayin ang ating isip na maging rasyonal sa lahat ng pagkakataon. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng aral na ito ay ang pagkilala sa ating mga sariling bias na madalas ay hindi natin napapansin, pero malaki ang epekto sa ating buhay. Minsan kasi ay masyado tayong bilib sa ating sarili, o kaya naman ay masyado nating pinapaboran ang ating mga nakasanayan kahit na hindi na ito epektibo sa kasalukuyang panahon. Bilang mga ka-daily na nagnanais ng pagbabago, dapat tayong maging bukas sa katotohanan na baka ang mga dating paniniwala natin tungkol sa pera o tagumpay ay kailangan ng i-update. Ang rational na tao ay handang aminin kapag siya ay nagkamali at ginagamit niya ang pagkakamaling iyon para mas lalong matuto at hindi para magmukmok o manisi ng ibang tao. Ang pagmaster sa emotion ay nangangailangan din ng matinding self-awareness kung saan tinitingnan mo ang iyong sarili mula sa labas para makita mo kung bakit ka ba talaga natatakot
O bakit ka ba talaga nag-aalinlangan? Kapag nakuha mo na ang ganitong level ng kamalayan, mas madali na para sa'yo na i-disregard ang mga negatibong boses sa loob ng iyong ulo na pumipigil sa iyong pag-unlad. Sa ating pang-araw-araw na pakikipagsapalaran, mahalaga rin na gamitin natin ang empatiya bilang isang tool para mas maintindihan ang mga tao sa paligid natin imbes na husgahan sila kaagad. Kapag may nakasagupa kang masungit na katrabaho o kamag-anak, imbes na gantihan mo sila ng galit, ay subukan mong intindihin kung ano ang pinagdadaanan nila sa likod ng kanilang maskara. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay naglalayo sa iyo sa gulo at nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip na napakahalaga para manatili kang productive sa iyong mga gawain. Ang pagmaster sa emotion ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa pagpapabuti ng ating relasyon sa ibang tao dahil mas nagiging maunawain tayo at hindi tayo madaling ma-offend sa mga maliliit na bagay. Isipin niyo na lang kung gaano kaganda ang buhay kung ang bawat isa sa atin ay marunong mag-isip muna bago magsalita at marunong magpigil ng galit para sa mas malaking layunin. Ito ang sikreto ng mga matatagumpay na tao na nakikita nating kalmado lang kahit marami na silang kinakaharap na problema o challenges sa buhay. Panghuli mga ka-daily, ang pagkakaroon ng long-term thinking ay ang pinakamagandang bunga ng pagiging master sa iyong sariling emosyon at isipan. Sa gitna ng hirap ng buhay sa ating bansa, madaling matukso na kumuha ng shortcut o pumatol sa mga bagay na magbibigay ng mabilis na kita pero hindi naman sigurado ang seguridad sa huli. Ang taong kontrolado ang kanyang damdamin ay marunong maghintay at magtiis para sa mas malaking reward na darating sa tamang panahon dahil alam niya na ang tunay na yaman at tagumpay ay nabubuo sa pamamagitan ng consistency at pasensya. Huwag tayong magpadala sa pressure ng lipunan na kailangang maging successful agad o kailangang makipagsabayan sa uso para lang maging in sa paningin ng iba. Ang focus natin ay dapat nasa ating sariling progreso at sa pagbuo ng matibay na pundasyon para sa ating kinabukasan at ng ating pamilya. Sa pamamagitan ng pagmaster sa ating emosyon, mas nagiging malakas ang ating loob na harapin ang anumang pagsubok dahil alam natin na ang ating tagumpay ay hindi nakadepende sa swerte, kundi sa tamang paggamit ng ating isip at damdamin sa bawat araw ng ating buhay. Aral number 2. Ang maskara at ang pag-unawa sa roles ng bawat tao. Sa ikalawang aral na ito, mga ka-daily, tatalakayin natin ang katotohanan na bawat tao sa paligid natin ay may suot na maskara sa tuwing nakikipag-ugnayan sila sa lipunan. Hindi naman ito laging masama dahil ito ay bahagi ng ating pakikibagay para mapanatili ang kaayusan sa ating trabaho, sa pamilya, o kahit sa ating mga kaibigan. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging magalang at mapagkumbaba kaya minsan ay itinatago natin ang ating tunay na nararamdaman para lang hindi makasakit ng iba o para hindi mapahiya. Ang mahalaga rito mga ka-daily ay matutunan nating basahin kung ano ang nasa likod ng mga maskarang ito para hindi tayo basta-basta naniniwala sa lahat ng ating naririnig o nakikita. Kapag naintindihan mo na ang bawat tao ay nagpe-perform lang ng kanilang role based sa sitwasyon, mas magiging madali para sa iyo na mag-adjust at hindi ka na mabilis ma-offend kung bakit iba ang pakikitungo sa iyo ng isang tao kumpara sa iba. Ang pag-unawa sa mga social roles na ito ay magbibigay sa iyo ng edge sa pakikipag-negotiation o kahit sa simpleng pakikipag-usap sa iyong mga kapitbahay dahil alam mo na ang kanilang inaasal ay bunga lamang ng kanilang posisyon o obligasyon sa lipunan. Kailangan din nating mapansin mga ka-daily ang pagkakaiba ng authenticity o ang pagiging totoo sa performance o ang pagpapanggap lamang para magustuhan ng iba.
Sa ating modernong panahon ngayon kung saan ang social media ay puno ng mga taong nagpapakita ng perpektong buhay, madali tayong madaya at isipin na ganoon talaga ang realidad ng lahat. Pero ang totoo, marami sa ating mga kababayan ang nahuhulog sa trap ng pagpapanggap para lang masabing sila ay asensado na o para lang makakuha ng validation mula sa ibang tao. Ang aral dito ay ang pagkilala sa iyong sariling maskara at kung kailan mo ito dapat isuot o hubarin para manatiling tapat sa iyong sariling pagkatao habang nirerespeto ang sistema ng lipunan. Huwag tayong matakot na ipakita ang ating tunay na kulay sa tamang mga tao pero dapat din tayong maging matalino sa pagpili kung kanino tayo magtitiwala ng buo. Ang taong marunong magbalanse ng kanyang imahe at ng kanyang totoong sarili ay ang taong may mataas na level ng social intelligence na kailangan nating lahat para magtagumpay sa kahit anong aspeto ng ating buhay. Ang susunod na mahalagang skill na dapat mong matutunan, mga ka-daily, ay ang pagbabasa sa body language o ang mga senyales na hindi binabanggit ng bibig pero ipinapakita ng katawan. Madalas kasi ay maganda ang sinasabi ng isang tao pero ang kanyang mga mata, ang galaw ng kanyang kamay, o ang paraan ng kanyang pag-upo ay nagsasabi ng kabaligtaran. Halimbawa na lang kung may nag-aalok sa iyo ng isang investment or business deal na parang masyadong maganda para maging totoo, tingnan mo ang kanilang mga micro-expressions dahil doon mo makikita ang kanilang tunay na intention. Ang mga non-verbal cues na ito ay hindi nagsisinungaling. Kaya kung matututunan mong maging mapagmasid, may iiwasan mong maloko o mabudol sa mga transaksyon sa buhay. Ang boses ng isang tao ay pwedeng mag-iba ng tono, depende sa kanyang kaba o kumpiyansa, at ang pag-obserba rito ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na insight tungkol sa kung sino ba talaga ang kausap mo. Sa pag-aaral ng mga kilos na ito, mas magiging pamilyar ka sa kung paano gumagalaw ang mundo at mas magiging protektado ka laban sa mga taong may hindi magandang motibo sa iyo. Sa ating pakikitungo sa iba, kailangan din nating matutunan ang tinatawag na art of appearance o ang paraan kung paano natin dinadala ang ating sarili ng may dignidad. Hindi ito tungkol sa pagsusuot ng mamahaling damit o pagpapakitang tao kundi ito ay tungkol sa pagpapakita ng respeto sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mga ka-daily natin na nagtatrabaho sa opisina o sa ibang bansa ay alam na ang unang tingin ng tao sa iyo ay malaki ang nagiging impact sa kung paano kanila itatrato sa mga susunod na pagkakataon. Kapag marunong kang magdala ng sarili ng maayos, nagbibigay ka ng mensahe na ikaw ay isang taong disiplinado, may direksyon sa buhay, at karapat-dapat sa atensyon at respeto ng iba. Pero tandaan natin na ang pagpapakitang ito ay dapat laging may basehan sa ating tunay na kakayahan at hindi lang isang hungkag na pagyayabang na wala namang laman. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagiging confident sa iyong sarili habang nananatiling mapagkumbaba sa harap ng iyong mga tagumpay at kabiguan. Bilang panghuli sa aral na ito, mga ka-daily, tandaan natin na ang pag-unawa sa maskara ng tao ay hindi para gamitin natin sa panlalamang, kundi para magkaroon tayo ng mas maayos na koneksyon sa bawat isa. Ang buhay natin bilang mga Pilipino ay nakasentro sa pakikipagkapwa-tao, kaya napakahalaga na alam natin kung paano makisama nang hindi nawawala ang ating sariling prinsipyo. Sa pamamagitan ng pag-intindi sa iba't ibang roles na ginagampanan natin, mas nagiging malawak ang ating pangunawa sa mga pagkakamali o kakulangan ng ating kapwa dahil alam nating sila rin ay lumalaban sa kanilang sariling mga hamon. Ang pag-aaral sa nature ng tao ay isang mahabang proseso pero kapag nakuha mo na ang tamang diskarte, mas magiging makabuluhan ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong pamilya, mga kaibigan at katrabaho. Gamitin natin ang kaalamang ito para bumuo ng mas matibay na komunidad kung saan ang bawat isa ay marunong rumespeto sa maskara ng iba habang unti-unting nagpapakita ng tunay na malasakit at pagmamahal. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral mga ka-daily
Dahil ang bawat impormasyon na natututunan natin ngayon ay magsisilbing sandata natin para sa mas magandang bukas. Aral number 3. Ang anino o ang the shadow at pagharap sa iyong madilim na bahagi. Sa ikatlong aral na ito mga ka-daily, papasukin natin ang isa sa pinakamahirap pero pinakamahalagang parte ng ating pagkatao na tinatawag nating anino o shadow side. Lahat tayo ay may mga ugali na hindi natin gustong ipakita sa iba, tulad ng matinding inggit, galit, o kahit yung mga makasariling pagnanasa na pilit nating itinatago sa likod ng ating mabuting imahe. Bilang mga Pilipino, madalas ay pinalalaki tayo na kailangang laging mabait at laging mapagbigay. Kaya naman kapag nakakaramdam tayo ng negatibong emosyon, ay agad natin itong ikinakahiya o itinatanggi. Ang aral dito ay imbes na itago o katakutan ang mga madidilim na bahaging ito ng ating pagkatao, kailangan nating itong aminin at kilalanin para hindi tayo ang maging biktima nito sa huli. Kapag tinanggap mo na meron kang kapasidad na maging masama o maging agresibo, doon mo palang talaga makukuha ang tunay na kontrol para hindi mo ito magamit sa maling paraan o sa pananakit ng iyong kapwa. Ang taong takot sa sarili niyang anino ay madalas na nagiging mapagkunwari at bigla na lang sumasabog sa galit dahil hindi niya nagawang i-manage ang kanyang mga negatibong nararamdaman sa tamang oras. Ang susunod na hakbang mga ka-daily ay ang tinatawag na sublimation o ang paggamit ng iyong mga agresibong enerhiya para gawing positibong resulta sa iyong buhay. Isipin mo na lang kung gaano kalakas ang energy na nakukuha mo kapag ikaw ay galit o kapag pakiramdam mo ay minaliit ka ng ibang tao dahil sa iyong kalagayan. Imbes na gamitin mo ang galit na iyon para makipag-away o para maging bitter sa buhay, bakit hindi mo ito gawing gasolina para maging mas masipag sa iyong trabaho o para mas lalong galingan sa iyong negosyo? Ang mga pinakamatagumpay na tao sa mundo ay hindi yung mga taong walang galit sa katawan, kundi yung mga taong marunong mag-convert ng kanilang frustration para maging motivation sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Sa ganitong paraan, ang iyong anino ay hindi na nagiging pabigat, kundi nagiging isang source ng lakas na magtutulak sa iyo na lampasan ang iyong mga limitation. Ang diskarteng ito ay napaka-effective para sa ating mga kababayan na nakakaranas ng diskriminasyon o hirap dahil ginagamit natin ang bawat hindi na natatanggap natin para maging isang matamis na oo sa hinaharap sa pamamagitan ng ating tagumpay. Kailangan din nating maintindihan ang konsepto ng shadow projection kung saan ang mga ugaling ayaw natin sa ating sarili ay madalas nating nakikita at kinaiinisan sa ibang tao. Mapapansin niyo mga ka-daily na kung minsan ay may isang tao tayong sobrang kinaiinisan kahit wala naman silang direktang ginagawang masama sa atin at madalas ay dahil meron silang katangian na itinatago rin natin. Halimbawa, kung sobrang inis ka sa taong mahilig mag-flex ng kanilang gamit, baka naman sa kaloob-looban mo ay mayroon ka ring pagnanasa na mapansin ng iba, pero pinipigilan mo lang ito kaya ka naiinis. Ang pagkilala rito ay isang paraan ng pagpapalaya sa iyong sarili mula sa pagiging judgmental dahil mauunawaan mo na ang galit mo sa iba ay refleksyon lang pala ng iyong sariling mga issue. Kapag natutunan mong tingnan ang iyong mga inis bilang isang mirror ng iyong sarili, mas magiging mapagkumbaba ka at mas mababawasan ang pagiging toxic mo sa iyong mga relasyon. Ito pa'y isang malalim na level ng self-awareness na magbibigay sa iyo ng kapayapaan dahil hindi ka na madaling maapektuhan ng mga ugali ng mga tao sa paligid mo. Mahalaga rin na magsagawa tayo ng self-awareness exercise araw-araw para makita natin kung bakit ba tayo paulit-ulit na nahuhulog sa parehong mga pagkakamali o sitwasyon. Marahil ay meron tayong mga pattern ng ugali na nanggagaling sa ating anino na hindi natin namamalayan na sumisira na pala sa ating career o sa ating mga plano para sa pamilya.
Itanong mo sa iyong sarili mga ka-daily, kung bakit ka ba laging natatakot mag-invest o bakit ka ba laging nauubusan ng pera kahit malaki naman ang iyong kinikita sa bawat buwan. Baka meron kang hidden belief na hindi mo deserve ang yaman o baka naman ay meron kang takot na baka layuan ka ng mga kaibigan mo kapag naging successful ka na. Ang paghukay sa mga ganitong sikreto ng ating isipan ay masakit at nakaka-uncomfortable pero ito lang ang tanging paraan para tuluyan nating mabago ang takbo ng ating tadhana. Huwag kang matakot na harapin ang katotohanan tungkol sa iyong sarili dahil ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ang simula ng pagbuo ng isang mas matatag at mas totoong bersyon ng iyong pagkatao. Bilang panghuli mga ka-daily, ang layunin ng pagharap sa ating anino ay para makuha natin ang tinatawag na owning your power o ang pag-angkin sa iyong tunay na lakas. Ang isang taong mabait lang dahil wala siyang kakayahang lumaban ay hindi tunay na mabait, kundi siya ay mahina lang. Pero ang taong may kakayahang maging agresibo pero pinipiling maging kalmado at maayos ay ang siyang tunay na makapangyarihan. Sa buhay, kailangan mong matutunan kung kailan ka dapat maging assertive o kung kailan mo dapat ipaglaban ang iyong karapatan, lalo na sa usaping sahod, promotion o respeto sa iyong pamilya. Huwag mong hahayaan na dahil sa sobrang pagpapakumbaba ay tinatapakan na ang iyong pagkatao ng mga taong mapang-abuso sa paligid mo. Gamitin mo ang lakas ng iyong anino para magkaroon ng kumpiyansa na tumayo para sa iyong sarili at para sa mga taong mahal mo habang pinapanatili ang iyong integridad. Ang pagiging buo ng iyong pagkatao ay nangangailangan ng pagtanggap sa liwanag at dilim na nasa loob mo para maging isang tunay na epektibong leader at inspirasyon sa ating mga kababayan. Aral number 4. Ang inggit at paghanga bilang lason sa samahang Pilipino. Sa ika-4 na aral na ito mga ka-daily, tatalakayin natin ang isa sa pinakamabigat na issue sa ating kultura na madalas nating tinatawag na crab mentality o ang inggit sa tagumpay ng iba. Ang inggit ay isang natural na emotion ng tao na lumalabas kapag nakakakita tayo ng isang bagay na wala sa atin pero meron ang ating kapwa, lalo na kung ang taong iyon ay malapit sa ating kalagayan. Bilang mga Pilipino, mas masakit sa atin kapag ang isang kababata, kamag-anak o katrabaho ay biglang umaasenso habang tayo ay tila naiwan sa dati nating kinalalagyan. Ang aral dito ay kailangang maging alerto tayo sa nararamdaman nating ito dahil ang inggit ay parang lason na unti-unting sumisira sa ating kaisipan at pumipigil sa ating sariling pag-unlad. Imbes na ituon natin ang ating atensyon sa kung paano hihilahin pababa ang iba, dapat nating sanayin ang ating isip na hanapin ang inspirasyon sa kanilang tagumpay para maging gabay din natin. Ang pagkilala na ikaw ay naiinggit ay hindi nakakahiya, kundi ito ay unang hakbang para makontrol mo ang emosyong ito bago pa ito maging dahilan ng iyong pagkakamali o maling desisyon. Dapat din nating matutunan ang pag-detect sa tinatawag na passive envy o yung mga palihim na inggit na hindi direktang ipinapakita ng mga tao sa paligid natin. Minsan mga ka-daily, may mga tao na kunwari ay masaya para sa iyo pero ang totoo ay gumagawa na sila ng mga maliliit na paraan para i-down ang iyong achievement o para pagdudahan ang iyong kakayahan. Mapapansin mo ito sa mga backhanded compliments o yung mga papuri na may kasamang panunumbat o pangungutya na tila ba ay swerte lang ang dahilan ng iyong pag-asenso. Bilang mga wise na ka-daily, kailangan nating maging mapagmatsyag sa mga ganitong ugali para alam natin kung sino ang mga taong dapat nating pagkatiwalaan at sino ang dapat nating layuan. Ang pagprotekta sa iyong sariling energy laban sa mga negatibong vibes ng mga taong naiinggit ay susi para mapanatili mo ang iyong momentum sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Huwag mong hayaan na ang inggit ng iba ang maging dahilan para huminto ka sa paggawa ng mabuti o sa pagpapalago ng iyong kabuhayan
dahil responsibilidad mo ang iyong sariling tagumpay. Ang isang malaking sekreto ng mga taong mabilis yumaman at umasenso ay ang kanilang kakayahan na mag-celebrate para sa ibang tao o ang pagkakaroon ng abundance mindset. Kapag natutunan mong matuwa ng tapat para sa tagumpay ng iyong kaibigan o katrabaho, binubuksan mo rin ang pintuan ng oportunidad para sa iyong sarili dahil nagiging positibo ang iyong pananaw sa mundo. Ang inggit kasi ay nanggagaling sa kakulangan o yung pakiramdam na kapag nanalo ang iba ay nababawasan ang pagkakataon mong manalo na hindi naman totoo sa realidad ng buhay. Sa ating komunidad mga ka-daily, mas mabilis tayong aangat kung tayo ay magtutulungan at maghahangad ng kabutihan para sa bawat isa imbes na maging magkaaway sa lahat ng bagay. Ang taong marunong mag-appreciate sa galing ng iba ay ang taong may sapat na kumpiyansa sa kanyang sariling kakayahan na makakarating din siya sa kanyang destinasyon sa tamang panahon. Ang pagiging fan ng tagumpay ng iba ay isang paraan para matutunan mo ang kanilang mga diskarte at ma-apply mo rin ito sa iyong sariling buhay para sa iyong mabilis na pag-asenso. Kailangan din nating iwasan ang comparison trap o ang madalas na paghahambing ng ating buhay sa mga nakikita natin sa social media na puno ng filter at edit. Maraming mga kababayan natin ang nalulungkot o nakakaramdam ng inggit dahil iniisip nila na nahuhuli na sila sa buhay kumpara sa mga vlogger or influencer na nakikita nilang laging nakabakasyon o may bagong sasakyan. Ang totoo mga ka-daily, ang nakikita nating highlight reel ng iba ay hindi ang buong kwento ng kanilang pagsasakripisyo at paghihirap sa likod ng kamera. Kaya hindi patas na ihambing ang ating simula sa kanilang narating na. Ang focus natin ay dapat nasa ating sariling progreso at sa kung paano tayo magiging mas mabuting version ng ating sarili kumpara noong nakaraang araw o buwan. Kapag itinigil mo ang pakikipagkarera sa ibang tao, mas magkakaroon ka ng kapayapaan at mas makakapag-isip ka ng maayos kung anong mga steps ang dapat mong gawin para sa iyong financial growth. Tandaan mo na ang tunay na kompetisyon ay hindi sa pagitan mo at ng iyong kapwa, kundi sa pagitan mo at ng iyong lumang sarili na kailangang higitan araw-araw. Bilang panghuli mga ka-daily, matutunan din nating maging humble o mapagkumbaba para mabawasan ang inggit na pwede nating makuha mula sa ibang tao o ang tinatawag na mitigating envy. Hindi naman masamang i-share ang ating tagumpay, pero kailangang gawin natin ito sa paraang hindi nagmumukhang nagyayabang o nagpapamukha sa iba ng kanilang kakulangan. Ang sining ng pagbabahagi ng biyaya nang may kasamang malasakit ay nakakatulong para imbes na kainggitan ka, ay hangaan ka at suportahan ng iyong mga kakilala at komunidad. Gawin nating motivation ang ating nararamdamang inggit para pagtrabahuhan ang ating sariling mga pangarap sa paraang marangal at puno ng disiplina sa ating mga habits. Ang pagbabago mula sa pagiging maiinggitin tungo sa pagiging isang inspiration ay ang pinakamagandang transformation na pwede mong maranasan sa iyong pagkatao. Sa huli, ang pag-asenso ng bawat isa sa atin ay pag-asenso rin ng ating pamilya at ng ating bayan, kaya't iwaksi natin ang lason ng inggit at palitan ito ng tunay na paghanga at pagtutulungan. Aral number 5. Ang fragility ng ego at ang pagpapakumbaba sa harap ng pagbabago. Sa ikalimang aral na ito mga ka-daily, tatalakayin natin ang isa sa pinakamalaking hadlang sa ating pag-asenso at ito ay ang ating ego o yung sobrang pagpapahalaga sa ating sariling imahe. Marami sa ating mga kababayan ang hindi nakaka-move on sa buhay dahil masyado silang nakadepende sa kanilang pride o sa iniisip ng ibang tao tungkol sa kanila. Ang aral dito ay kailangan nating matutunan ang tinatawag na death of the ego, kung saan handa nating aminin na hindi natin alam ang lahat at kailangan nating matuto mula sa simula. Kapag masyadong mataas ang iyong ego, nagiging sarado ang iyong isip sa mga bagong oportunidad
o sa mga payo na maaaring makatulong sa iyong financial growth o personal na buhay. Ang taong marunong magbaba ng kanyang pride para magtanong o humingi ng tulong ay ang taong mas mabilis na nakakahanap ng solusyon sa kanyang mga problema. Huwag nating hayaan na ang ating takot na magmukhang tanga o mali ang pumigil sa atin na subukan ang mga bagay na alam nating makakapagpabago ng ating kinabukasan. Ang susunod na mahalagang kasanayan mga ka-daily ay ang maayos na pagtanggap sa criticism o yung mga puna na ibinibigay sa atin ng ibang tao sa ating trabaho o negosyo. Madalas kasi kapag pinagsasabihan tayo ay agad tayong sumasama ang loob o kaya naman ay nagiging defensive tayo at gumagawa ng maraming rason para ipagtanggol ang ating sarili. Ang rational na ka-daily ay tinitingnan ang puna bilang isang libreng lesson o feedback para mas lalong galingan sa susunod na pagkakataon imbes na ituring itong personal na atake. Isipin mo na lang na kung walang magsasabi sa iyo kung ano ang mali sa iyong ginagawa, ay hindi mo malalaman kung paano ito itatama at mananatili ka lang sa iyong kasalukuyang level. Ang pagiging teachable o yung pagiging madaling turuan ay isang superpower sa mundo ng business at career dahil mas gusto ng mga mentors at bosses ang taong marunong makinig. Sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa iyong ego, mas nagiging malawak ang iyong pangunawa at mas mabilis mong naa-absorb ang mga karunungan na kailangan mo para umasenso. Kailangan din nating maging adaptable o marunong mag-adjust sa mga pagbabagong nangyayari sa ating paligid, lalo na sa teknolohiya at ekonomiya sa ating bansa. Ang mundong ginagalawan natin ngayon, mga ka-daily, ay sobrang bilis magbago at ang mga diskarte na gumana noong nakaraang 10 years ay maaaring hindi na epektibo sa kasalukuyan. Kung ang iyong ego ay nakakabit sa mga lumang paraan, mahihirapan kang sumabay sa agos at baka mapag-iwanan ka na ng panahon at ng iyong mga kompetensya. Ang diskarteng Pinoy na tunay na matagumpay ay yung marunong mag-pivot o magbago ng direksyon kapag nakita nilang hindi na nagbubunga ang kanilang kasalukuyang ginagawa. Huwag kang matakot na iwanan ang iyong comfort zone dahil doon sa labas ng iyong nakasanayan, matatagpuan ang tunay na growth na hinahanap mo. Ang pagiging flexible ay tanda ng isang matalinong isipan na hindi nakakulong sa iisang ideya lang kundi laging naghahanap ng mas mabuting paraan para mapabuti ang buhay. Mahalaga rin na panatilihin natin ang tinatawag na beginner's mindset kahit na marami na tayong narating o matagal na tayo sa ating napiling larangan. Marami kasi sa atin kapag medyo gumanda na ang buhay o naging manager na sa trabaho ay ayaw na makinig sa mga subordinates o sa mga mas bata sa kanila dahil pakiramdam nila ay alam na nila ang lahat. Ang panganib dito mga ka-daily ay ang paghinto ng iyong pagkatuto na siyang magiging simula rin ng iyong pagbagsak sa hinaharap kung hindi ka mag-iingat. Ang bawat tao na makakausap mo ay mayroong alam na hindi mo alam, kaya kung mananatili kang mapagkumbaba, bawat usapan ay magiging pagkakataon para sa iyo na makakuha ng bagong idea. Isipin mo lagi na ikaw ay isang estudyante ng buhay na laging gutom sa kaalaman at laging handang baguhin ang iyong pananaw base sa mga bagong impormasyon na iyong natatanggap. Ang ganitong attitude ay maglalayo sa iyo sa pagiging mayabang at gagawin kang mas kagalang-galang sa mata ng iyong pamilya at ng iyong buong komunidad. Panghuli mga ka-daily, ang disiplina ng self-correction o ang pag-evaluate sa sariling performance ay dapat maging bahagi ng ating weekly habits para masigurado ang ating pag-unlad. Imbes na hintayin mo pa na ibang tao ang pumuna sa iyo, ikaw na mismo ang mag-review sa iyong mga nagawa at tignan kung saan ka nagkulang o kung saan ka pwedeng mag-improve. Ang taong marunong tumingin sa salamin at aminin ang kanyang sariling mga pagkakamali ay ang taong may pinakamataas na tsansa na magtagumpay sa kahit anong aspeto ng buhay.
Huwag mong hayaan na ang iyong ego ang magdikta ng iyong kapalaran dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano ka mukhang tama sa harap ng iba, kundi sa kung gaano ka totoong maasenso sa realidad. Patuloy tayong magsumikap na maging humble at maging bukas sa mga pagbabago dahil ito ang susi para manatili tayong matatag sa gitna ng anumang hamon. Tandaan niyo mga ka-daily na ang kawayan ay hindi nababali sa gitna ng bagyo dahil marunong itong yumuko, kaya matuto rin tayong magpakumbaba para mas lalo tayong tumibay sa ating paglalakbay. Aral number 6. Ang kapangyarihan ng tunay na pakay o ang iyong purpose. Sa ika-6 na aral na ito mga ka-daily, tatalakayin natin ang isa sa pinakaimportante sa lahat at ito ay ang paghahanap ng iyong tunay na pakay o purpose sa buhay. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho lang para may pambayad sa kuryente, tubig, or pambili ng pagkain at wala namang masama doon dahil survival ang priority natin. Pero ang problema mga ka-daily ay kapag tumatagal ang panahon at wala kang malalim na dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Madali kang mapapagod, mawawalan ng gana, at daling susuko sa mga pagsubok. Ang aral dito ay kailangan mong matukoy ang iyong calling o yung bagay na kung saan nagtatagpo ang iyong talento at ang pangangailangan ng ibang tao sa iyong paligid. Kapag nahanap mo ang iyong purpose, ang trabaho ay hindi na nagmumukhang pabigat, kundi nagiging isang misyon na nagbibigay sa iyo ng energy tuwing umaga paggising mo. Ang taong may malinaw na direksyon ay parang barko na may kompas. Kahit gaano pa kalakas ang alon ng buhay, ay alam niya kung saan siya patungo at hindi siya basta-basta naliligaw sa agos. Ang susunod na aspeto mga ka-daily ay ang tinatawag na resilience through mission o ang katatagan ng loob dahil sa iyong layunin sa buhay. Mapapansin mo na ang mga pinakamatagumpay na tao ay yung mga dumaan sa matinding hirap, pero hindi huminto dahil alam nilang may mas malaking dahilan sila kung bakit sila nagpapatuloy. Isipin mo na lang ang isang magulang na kayang magtiis ng ilang taon sa ibang bansa para lang mapagtapos ang anak. Ang kanilang purpose ay ang kanilang pamilya at iyon ang nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas. Sa usaping financial growth naman, kapag ang layunin mo sa pag-iipon at pag-i-invest ay hindi lang para magyabang kundi para sa security ng iyong mga mahal sa buhay, mas magiging disiplinado ka sa iyong mga habits. Ang iyong purpose ang magsisilbing anchor mo sa gitna ng mga tukso na gumastos ng pera sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa iyong long-term goals. Kapag malinaw ang iyong bakit, mas madali mong matatanggap at malalagpasan ang anumang paano o anumang hirap na ibabato sa iyo ng tadhana. Kailangan din nating i-align ang ating mga daily habits sa ating malaking pangarap para hindi tayo masayang sa ating oras at resources. Marami sa atin ang may malaking pangarap pero ang mga ginagawa naman natin araw-araw ay salungat sa pangarap na iyon tulad ng pagbababad sa panonood ng walang kwentang content o pakikipagtsismisan sa kapitbahay. Bilang mga disiplinadong ka-daily, dapat nating itanong sa ating sarili kung ang ginagawa ba natin sa oras na ito ay naglalapit sa atin sa ating purpose o inilalayo tayo nito. Ang pagbuo ng yaman o wealth building ay hindi nangyayari sa isang gabi lang, kundi ito ay bunga ng maliliit na desisyon na ginagawa natin bawat hour at bawat day. Kung ang purpose mo ay magkaroon ng sariling business, dapat ang mga binabasa mo o pinapanood mo ay tungkol sa marketing, sales, at management imbes na puro entertainment lang. Ang bawat habit na nabubuo mo ay dapat magsilbing block sa pagtatayo ng building ng iyong tagumpay na nakabase sa iyong tunay na layunin sa buhay. Ang pag-iwas sa distractions ay isa ring mahalagang skill na kailangan nating matutunan para manatiling focus sa ating pakay. Sa mundong ito na puno ng mga notifications sa cellphone at mga alok na get rich quick, madaling maagaw ang ating atensyon at mauwi sa wala ang ating pinaghirapan.
Ang rational na ka-daily ay marunong magsabi ng hindi sa mga lakad o mga gastos na hindi naman kasama sa kanyang priority list, kahit pa magtampo ang ibang tao. Ang pagkakaroon ng purpose ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na maging out of place, minsan basta alam mo na tama ang iyong tinatahak na landas para sa iyong kinabukasan. Huwag kang matakot na maiwan sa mga uso o sa mga galaan kung ang kapalit naman nito ay ang kapayapaan ng iyong isip at ang kasiguraduhan ng iyong financial growth. Ang focus ay parang magnifying glass. Kapag naitutok mo ito sa iisang spot sa loob ng mahabang panahon, makakalikha ito ng apoy na magsisindi sa iyong tagumpay. Panghuli mga ka-daily, laging isaisip ang pagbuo ng isang legacy o yung alaala na iiwan mo para sa iyong mga anak at sa susunod na henerasyon. Ang buhay natin ay hindi lang tungkol sa kung ano ang makukuha natin, kundi tungkol din sa kung ano ang maibabahagi natin sa ating kapwa bago tayo mawala sa mundong ito. Ang taong namumuhay ng may layunin ay hindi lang yumayaman para sa sarili, kundi nagiging inspirasyon din siya para sa iba na gusto ring baguhin ang kanilang buhay. Isipin mo kung anong klaseng kwento ang sasabihin ng mga tao tungkol sa iyo pagkalipas ng 50 years. Ikaw ba yung taong sumuko agad o yung taong lumaban para sa kanyang pangarap at pamilya? Ang pag-iisip sa iyong legacy ay magbibigay sa iyo ng tamang perspektibo para gumawa ng mga desisyon na may integridad at malasakit sa iba habang inaabot ang iyong tagumpay. Patuloy tayong maghanap ng kabuluhan sa bawat ginagawa natin. Dahil ang buhay na may purpose ay ang buhay na tunay na makabuluhan at masaya para sa bawat isa sa atin. Aral number 7. Leadership at influence at ang sining ang pakikibagay sa kapwa. Sa ikapitong aral na ito mga ka-daily, tatalakayin natin ang tungkol sa leadership at kung paano tayo magkakaroon ng positibong influence sa mga tao sa paligid natin. Marami sa atin ang nag-aakala na ang pagiging leader ay para lang sa mga may matataas na posisyon sa trabaho o sa mga politiko, pero ang totoo ay lahat tayo ay leader sa ating sariling paraan. Bilang mga Pilipino, mahalaga ang pakikipagkapwa-tao at ang pagiging epektibong leader ay nagsisimula sa kung paano mo pinamumunuan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Ang tunay na influence ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pananakot o pagpilit sa iba, kundi sa pagpapakita ng inspirasyon at pagtulong sa kanila na makita ang kanilang sariling galing. Kapag natutunan mong maging isang mabuting halimbawa, kusa kang susundan ng mga tao dahil nakikita nila ang integridad sa iyong mga gawa at hindi lang sa iyong mga salita. Ang pagiging leader ay isang responsibilidad na nangangailangan ng malasakit para sa ikabubuti ng lahat at hindi lang para sa sariling interes o pag-asenso. Ang pinaka-epektibong paraan para magkaroon ng influence mga ka-daily ay ang tinatawag na leading by example o ang pagpapakita ng gawa imbes na puro salita lang. Mapapansin nyo sa ating mga komunidad na mas nirerespeto natin ang mga taong nakikita nating masipag, madaling lapitan, at totoong nagtatrabaho kaysa sa mga taong puro utos pero sila mismo ay wala namang ginagawa. Kung gusto mong maging disiplinado ang iyong mga anak sa pag-iipon, kailangan nilang makita na ikaw mismo ay marunong mag-budget at hindi basta-basta gumagastos ng pera. Sa trabaho naman, kung gusto mong maging produktibo ang iyong team, kailangan nilang makita na ikaw ang unang dumarating at ang huling umalis kung kinakailangan. Ang iyong mga kilos ay nagsisilbing boses na mas malakas pa sa anumang sermon na ibibigay mo sa kanila sa araw-araw. Kapag naging consistent ka sa iyong mga positibong habits, natural na magkakaroon ka ng awtoridad na pakinggan at sundin ng ibang tao dahil napatunayan mo na ang iyong kredibilidad. Kailangan din nating pagtuunan ng pansin ang building trust o ang pagbuo ng tiwala sa ating mga relasyon sa negosyo man o sa personal na buhay. Ang tiwala ay parang salamin na kapag nabasag ay mahirap nang ibalik sa dati. Kaya napakahalaga na ingatan natin ang ating pangalan at ang ating mga pangako sa ating kapwa. Bilang mga wise na ka-daily,
Alam natin na sa mundo ng investment at financial growth, ang kredibilidad ang iyong pinakamalaking asset na pwedeng magbukas ng maraming pinto para sa iyo. Ang pagiging matapat kahit sa maliliit na bagay ay nagpapakita na ikaw ay isang taong may prinsipyo at mapagkakatiwalaan sa mas malalaking obligasyon sa hinaharap. Huwag tayong pumatol sa mga gawaing makakasira sa ating dangal para lang sa mabilis na kita dahil ang pangmatagalang tagumpay ay nakabase sa pundasyon ng katapatan. Kapag nakuha mo ang tiwala ng mga tao, mas madali na silang mahikayat na sumama sa iyong mga adikain o suportahan ang iyong mga proyektong pangkabuhayan. Ang susunod na teknik na dapat nating matutunan ay ang paggamit ng soft power o ang diplomasya sa pakikipag-usap imbes na gumamit ng dahas o coercion. Ang rational na ka-daily ay marunong makinig sa opinyon ng iba at marunong magpaliwanag ng kanyang side nang hindi kailangang makipagsigawan o manliit ng kapwa. Sa ating kultura, napaka-importante ng maayos na usapan o yung tinatawag nating pakiusap para makuha ang kooperasyon ng bawat isa sa ating mga pamilya o organisasyon. Ang paggamit ng empathy o pag-unawa sa pinanggagalingan ng kausap ay isang mabisang paraan para maresolba ang anumang conflict nang hindi nagkakasakitan ng damdamin. Sa pamamagitan ng mahinahong pananalita at pagpapakita ng respeto, mas nagiging bukas ang loob ng iba na makinig sa iyong mga payo at mungkahi para sa ikabubuti ng lahat. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng iyong pangunawa at sa galing mong pag-isahin ang mga tao para sa isang layunin. Panghuli mga ka-daily, kailangan nating magkaroon ng visionary thinking o ang kakayahang makakita ng magandang kinabukasan sa gitna ng mga pagsubok. Ang isang mahusay na leader ay yung taong nakakapagbigay ng pag-asa sa kanyang mga kasama at nakakapagpakita ng malinaw na plano kung paano mararating ang tagumpay. Sa ating paglalakbay tungo sa financial growth, dapat tayong maging mga visionaries sa ating sariling mga pamilya sa pamamagitan ng pagplano para sa kinabukasan ng ating mga anak at sa ating pagtanda. Hinihikayat natin ang ating mga mahal sa buhay na maniwala na posible ang pagbabago basta't tayo ay magkakaisa at may disiplina sa ating mga gawain sa bawat araw. Ang iyong influence ay dapat maging instrumento para iangat ang antas ng pamumuhay ng iyong komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga natutunan at karanasan. Patuloy tayong maging mga positibong influencer sa totoong buhay sa pamamagitan ng pagpapakita ng tamang ugali, pagsisikap, at tunay na pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Aral number 8. Ang pag-unawa sa oras at ang kahalagahan ng pagtitiyaga. Sa ikawalong aral na ito mga ka-daily, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang konsepto sa tagumpay, at ito ay ang tamang pag-unawa sa oras o ang tinatawag nating patience. Marami sa ating mga kababayan ang madaling ma-frustrate kapag hindi nila nakikita agad ang resulta ng kanilang paghihirap, lalo na sa usaping negosyo o pag-iipon. Ang aral dito ay kailangan nating tanggapin ang law of process kung saan ang lahat ng matibay at totoong yaman ay nangangailangan ng mahabang panahon para mabuo at lumago. Isipin mo na lang ang pagtatanim ng puno. Hindi mo ito pwedeng pilitin na mamunga bukas dahil lang sa nagmamadali ka, kundi kailangan mo itong diligan at alagaan araw-araw. Ang taong walang pasensya ay madalas na nahuhulog sa mga scam o mga shortcut na sa huli ay nagdudulot lang ng mas malaking pagkalugi at panghihinayang. Ang pag-unawa na ang bawat tagumpay ay may sariling tamang panahon ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip para magpatuloy kahit mabagal ang iyong pag-asenso sa ngayon. Ang susunod na aspeto mga ka-daily ay ang tinatawag na strategic patience o ang matalinong paghihintay ng tamang pagkakataon bago gumawa ng malaking hakbang. Hindi sapat na basta ka lang naghihintay, kundi dapat ay naghahanda ka rin habang wala pang dumarating na malaking oportunidad sa iyong buhay o career. Sa mundo ng investment,
Ang rational na ka-daily ay hindi basta-basta sumasabay sa hype o uso dahil lang sa takot na mapag-iwanan ng iba. Mas pinipili nating pag-aralan muna ang bawat galaw ng merkado at mag-antay ng tamang presyo o tamang timing para masigurado ang ating financial growth sa hinaharap. Ang pagtitimpi sa iyong bugso ng damdamin na kumilos agad nang walang sapat na kaalaman ay isang tanda ng maturity at disiplina sa sarili. Kapag marunong kang mag-antay ng may plano, mas nagiging malinaw ang iyong paningin sa mga tunay na hiyas na madalas ay hindi napapansin ng mga taong nagmamadali. Kailangan din nating ituring ang ating oras bilang ating pinakaimportanteng currency o puhunan na hindi na kailanman mababalik kapag ito ay nagamit na. Marami sa atin ang sobrang kuripot sa pera pero sobrang galante naman sa pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na wala namang naidudulot na mabuti sa ating pagkatao. Bilang mga wise na ka-daily, dapat nating matutunan ang time management kung saan binibigyan natin ng priority ang mga gawain na magbubunga ng long-term benefits para sa ating pamilya. Isipin mo na ang bawat hour na ginugugol mo sa pag-aaral ng bagong skill o pagpaplano ng iyong budget ay isang investment para sa iyong mas magandang kinabukasan. Huwag mong hayaan na nakawin ng social media o ng mga walang kwentang usapan ang iyong panahon na dapat sana ay inilalaan mo sa pagbuo ng iyong mga pangarap. Ang disiplina sa oras ay ang pundasyon ng lahat ng iba pang disiplina dahil ito ang nagpapakita kung gaano mo talaga pinapahalagahan ang iyong buhay at ang iyong mga mithiin. Isang malaking hamon din mga ka-daily ang pag-iwas sa impulse o yung biglaang pagpapasya na madalas ay dala lang ng ating panandaliang emosyon o kagustuhan. Mapapansin nyo na ang mga taong baon sa utang ay madalas na biktima ng instant gratification o yung kagustuhan na makuha agad ang saya nang hindi iniisip ang magiging epekto nito sa susunod na buwan. Ang rational na pag-iisip ay nangangailangan ng kakayahang pigilan ang sarili at tanungin kung ang gagawin mo ba ay kailangan mo talaga o gusto mo lang dahil nakita mo sa iba. Ang pag-unawa sa oras ay nangangahulugan din ng pag-unawa na ang bawat gastos mo ngayon ay oras na kinuha mo mula sa iyong future self na sana ay nagpapahinga na lang. Kapag natutunan mong i-delay ang pleasure para sa mas malaking reward, mas nagiging matatag ang iyong character at mas lumalaki ang iyong kapasidad na humawak ng mas malaking yaman. Ang bawat hindi mo sa mga maling gastos ngayon ay isang malaking oo para sa iyong kalayaan sa pera pagdating ng tamang panahon. Panghuli mga ka-daily, maniwala tayo sa kapangyarihan ng compounding growth o yung epekto ng maliliit na positibong habits na ginagawa natin ng paulit-ulit sa loob ng mahabang panahon. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa isang malaking talon, kundi sa maliliit na hakbang na ginagawa natin bawat araw ng may consistency at dedication. Kung mag-iipon ka ng kahit maliit na halaga lang pero gagawin mo ito ng regular, magugulat ka na lang sa laki ng mararating nito pagkalipas ng 5 o 10 years dahil sa epekto ng time. Ganon din sa ating kaalaman. Ang pagbabasa ng kahit 5 pages lang ng libro o panonood ng 5 minutes ng educational video araw-araw ay magpapatalino sa iyo ng husto sa paglipas ng mga taon. Huwag mong maliitin ang iyong simula dahil lang sa maliit ito. Ang mahalaga ay nagsimula ka at hindi ka humihinto sa iyong paglalakad. Patuloy tayong magtiyaga at magtiwala sa proseso dahil ang oras ay kakampi ng mga taong may disiplina at may malinaw na layunin sa kanilang buhay. Aral number 9. Ang sining ng diskarte at ang practical intelligence sa buhay. Sa ika-9 na aral na ito mga ka-daily, tatalakayin natin ang tungkol sa tunay na diskarte o ang kakayahang maging matalino sa realidad ng buhay sa labas ng mga libro. Marami sa ating mga kababayan ang nakapagtapos ng pag-aaral pero nahihirapang umasenso dahil kulang sila sa tinatawag nating practical intelligence
o yung galing sa pag-unawa sa takbo ng mundo. Ang aral dito ay hindi sapat na matalino ka lang sa theory, kundi dapat ay marunong kang bumasa ng sitwasyon at marunong kang humanap ng paraan sa gitna ng kagipitan. Bilang mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging madiskarte pero kailangan nating itaas ang antas ng diskarteng ito mula sa panandaliang lusot tungo sa pangmatagalang tagumpay. Ang taong may practical intelligence ay laging nakahanda sa anumang hamon dahil alam niya na ang buhay ay hindi laging ayon sa plano at kailangan mong maging mabilis mag-isip. Huwag tayong makontento sa kung ano lang ang itinuro sa atin sa eskwelahan, kundi maging mapagmasid tayo sa kung paano talaga gumagalaw ang pera at ang mga tao sa ating paligid. Ang susunod na mahalagang skill mga ka-daily ay ang pagkakaroon ng matalas na observational skills o ang kakayahang makita ang mga oportunidad na hindi napapansin ng iba. Mapapansin nyo na ang mga pinakamatagumpay na negosyante sa ating bansa ay yung mga taong nakakita ng problema sa kanilang komunidad at gumawa ng solusyon na handang bayaran ng mga tao. Ang rational na ka-daily ay hindi lang basta nakatingin, kundi nag-oobserba sa galaw ng merkado, sa pangangailangan ng kanyang mga kapitbahay o sa mga bagong trend na pwedeng pagkakitaan. Sa halip na magreklamo sa traffic o sa mahal ng bilihin, gamitin mo ang iyong isip para humanap ng paraan kung paano ka makikinabang sa sitwasyong iyon sa legal na paraan. Ang bawat problema na nakikita mo sa araw-araw ay isang potensyal na business idea o career move kung titingnan mo ito gamit ang iyong practical intelligence. Ang pagiging mapagmasid ay libreng edukasyon na makukuha mo kahit saan ka man naroroon basta't bukas ang iyong isip sa mga bagong posibilidad. Kailangan din nating matutunan ang flexibility in tactics o ang pagiging handa na baguhin ang ating pamamaraan kapag nakita nating hindi na ito nagbubunga ng magandang resulta. Maraming mga kababayan natin ang nagiging stagnant o hindi na umuunlad dahil masyado silang nakakapit sa iisang paraan lang ng paggawa ng bagay kahit na nagbago na ang panahon. Ang tunay na madiskarte ay yung taong marunong mag-adjust ng kanyang plano depende sa sitwasyon ng hindi nawawala ang kanyang focus sa kanyang ultimate goal. Isipin mo na lang na parang pagdadrive sa kalsada. Kapag may roadblock o baha sa dinadaanan mo, kailangan mong humanap ng alternatibong ruta para makarating pa rin sa iyong destinasyon. Huwag kang matakot na sumubok ng ibang diskarte sa iyong pag-iipon o sa iyong side hustle kung sa tingin mo ay mas magiging epektibo ito sa kasalukuyang ekonomiya. Ang pagiging flexible ay hindi tanda ng kawalan ng paninindigan, kundi ito ay tanda ng katalinuhan sa pag-adapt sa realidad ng buhay. Isang napakahalagang katangian din ng mga Pilipino ay ang pagiging resourceful o ang kakayahang gumamit ng kung anong meron tayo ngayon para makapagsimula na sa ating mga pangarap. Marami sa ating mga ka-daily ang naghihintay ng perfect timing o naghihintay na magkaroon muna ng malaking puhunan bago simulan ang kanilang balak na negosyo o proyekto. Pero ang tunay na diskarte ay ang paggamit ng iyong kasalukuyang skills, kagamitan, at maliit na budget para makagawa ng initial na resulta na magsisilbing step 1 mo. Ang resourcefulness ay ang sining ng paggawa ng malaki mula sa maliit na simula sa pamamagitan ng pagiging malikhain at masipag sa paghahanap ng mga kasagutan. Huwag mong hayaan na ang kakulangan ng resources ang maging dahilan para hindi ka kumilos dahil ang pinakamahalagang resource mo ay ang iyong isip at ang iyong determination. Sa pagbuo ng yaman, ang pinakamahirap na parte ay ang pagsisimula, kaya gamitin mo ang anumang tool na nasa harap mo ngayon para makabuelo ka na sa iyong pag-asenso. Panghuli mga ka-daily, kailangan nating matutunan ang applied knowledge o ang pagsasabuhay sa lahat ng mga information na natututunan natin sa pagbabasa at panunood ng mga video. Walang kwenta ang lahat ng tips sa financial growth o personal development kung mananatili lang silang idea
sa loob ng iyong ulo at hindi mo gagawa ng aksyon. Ang pagkakaiba ng taong matagumpay sa taong puro pangarap lang ay ang kakayahan ng matagumpay na tao na i-apply ang kanyang natutunan sa totoong buhay. Huwag kang matakot na magkamali sa simula dahil ang bawat failure ay itinuturing nating tuition fee o bayad sa karunungan na mas magpapagaling sa iyo sa mga susunod na pagkakataon. Ang pag-aaral mula sa iyong mga sariling experience at sa experience ng ibang tao ay ang pinakamabilis na shortcut para magkaroon ng matalas na diskarte sa buhay. Patuloy tayong matuto at patuloy nating gawin ang lahat ng ating makakaya para mapabuti ang ating kalagayan sa pamamagitan ng tamang paggamit ng ating practical intelligence araw-araw. Aral number 10. Ang mortality paradox at ang tunay na halaga ng buhay. Sa ikasampung aral na ito mga ka-daily, tatalakayin natin ang isang katotohanan na madalas nating iwasan pero ito ang pinakamahalaga sa lahat at ito ay ang pagtanggap na ang buhay natin ay hiram lamang. Ang mortality paradox ay ang kaisipan na kapag tinanggap mo na ikaw ay tatanda at mawawala rin sa mundong ito, doon mo lang talaga sisimulang pahalagahan ang bawat segundo ng iyong oras. Bilang mga Pilipino, madalas nating sabihin ang bahala na o kaya naman ay bukas na lang, pero ang aral dito ay ang pagkakaroon ng sense of urgency para hindi masayang ang ating mga pangarap. Ang pag-alala sa ating limitadong panahon ay hindi dapat magdulot ng takot, kundi dapat itong magsilbing apoy na magtutulak sa iyo na ayusin ang iyong finances at ang iyong relasyon sa pamilya habang malakas ka pa. Huwag nating hintayin na tumanda tayo o magkasakit bago natin maisip na dapat pala ay nag-ipon tayo o dapat pala ay mas naging mabuti tayong tao sa ating kapwa. Ang susunod na aspeto mga ka-daily ay ang pagbibigay ng tamang priority sa ating mga relationships o ang pagpapahalaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin sa gitna ng ating paghahabol sa tagumpay. Sa mundo ng financial growth at pagpapatakbo ng business, madali tayong lamunin ng trabaho at makalimot na ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagpapakapagod ay para sa ating mga mahal sa buhay. Ang rational na ka-daily ay alam na ang yaman ay mawawala rin balang araw, pero ang alaala at ang pagmamahal na ibinigay mo sa iyong asawa, mga anak at magulang ang mananatili habang buhay. Huwag mong hayaan na dahil sa sobrang paghahabol ng pera ay mawalan ka na ng oras para makipag-usap o makasama ang iyong pamilya sa mga simpleng sandali ng ligaya. Ang balanse sa pagitan ng pag-asenso sa career at pagiging present sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay ay ang tunay na sukatan ng isang matagumpay na tao. Ang bawat sandali na kasama mo sila ay isang investment sa iyong emotional na yaman na hindi mabibili ng anumang halaga ng pera. Kailangan din nating matutunan ang fearlessness o ang pagkawala ng takot na mabigo dahil mas nakakatakot ang mamatay na puno ng pagsisisi dahil hindi mo man lang sinubukan ang iyong mga pangarap. Marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakaalis sa kanilang sitwasyon dahil takot silang mapahiya o takot silang magsimulang muli kapag sila ay nagkamali sa kanilang desisyon. Pero kapag naintindihan mo na ang buhay ay pansamantala lang, marirealize mo na ang mga negatibong komento ng ibang tao ay walang kwenta kumpara sa pagsisisi na mararamdaman mo sa huli. Ang taong tanggap ang kanyang mortality ay mas matapang na tumaya sa kanyang sarili, mas mabilis mag-invest sa kanyang kaalaman, at hindi takot na magmukhang tanga sa simula para lang matuto. Ang bawat pagkakataon na dumarating sa iyo ay dapat mong sunggaban nang may buong tapang dahil wala tayong kasiguraduhan kung may darating pa na bukas para sa atin. Gawin mong gasolina ang limitadong oras mo para ipakita sa mundo kung ano ba talaga ang kaya mong gawin at kung ano ang iyong tunay na potensyal. Mahalaga rin na mamuhay tayo ng may integridad
o ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita sa atin dahil ito ang bumubuo ng ating pagkatao at ng ating legacy. Sa ating paglalakbay mga ka-daily, marami tayong makakasalubong na shortcut o mga paraan na madali pero hindi naman marangal, at dito masusubok ang iyong tunay na character. Ang rational na pag-iisip ay nagtuturo sa atin na ang yaman na nakuha sa masamang paraan ay hindi nagbibigay ng tunay na kapayapaan at madalas ay mabilis ding nawawala sa atin. Ang pagiging matapat sa iyong trabaho, sa iyong mga ka-transaction, at sa iyong sarili ay ang pinakamagandang regalo na may bibigay mo sa iyong sariling pangalan. Kapag ikaw ay may integridad, hindi mo kailangang matakot sa anumang pagbabago o sa anumang pagsubok dahil alam mong malinis ang iyong konsensya at tapat ang iyong hangarin. Ang pagbuo ng isang matibay na reputation ay nangangailangan ng maraming taon, pero ito ang magsisilbing protection mo at ng iyong pamilya sa mahabang panahon. Panghuli mga ka-daily, huwag nating kalimutan ang sining ng gratitude o ang pagiging mapagpasalamat sa bawat biyaya na natatanggap natin, maliit man o malaki, sa bawat araw ng ating buhay. Ang taong marunong magpasalamat ay ang taong mas nakakakita ng mga bagong blessings dahil positibo ang kanyang paningin sa mundo kahit sa gitna ng mga hamon. Sa halip na mag-focus tayo sa kung ano ang wala sa atin, pasalamatan natin ang pagkakaroon ng lakas ng katawan, ang pagkakaroon ng isip na handang matuto, at ang pagkakaroon ng komunidad ng mga ka-daily na nagtutulungan. Ang pagpapasalamat ay nagbibigay sa atin ng humility at nagpapaalala sa atin na ang lahat ng narating natin ay hindi lang dahil sa ating galing, kundi dahil din sa tulong ng Diyos at ng ibang tao. Patuloy tayong lumaban, patuloy tayong mag-ipon, at patuloy tayong maging inspirasyon para sa bawat Pilipino na nagnanais din ng pagbabago sa kanilang buhay. Tandaan niyo mga ka-daily, ang buhay ay isang regalo na dapat nating gamitin ng tama para sa ating pag-asenso at para sa ikabubuti ng lahat ng ating mga kababayan. Bilang pagtatapos sa ating content ngayong araw, mga ka-daily, tandaan ninyo na ang pinakamahalagang aral sa lahat ay ang pagkilala sa iyong tunay na sarili. Ang The Secret of Human Nature ay hindi lang basta libro, kundi isang salamin na nagpapakita kung paano natin mas mapapabuti ang ating diskarte sa buhay, sa pera, at sa pakikipagkapwa-tao. Ang pag-unawa sa iyong emotion, ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan, at ang pagiging rasyonal sa bawat desisyon ang magsisilbing matibay mong pundasyon para hindi ka basta-basta matangay ng agos ng mundo. Gamitin ninyo ang mga kaalamang ito para maging mas matalinong Pilipino na may disiplina sa habits at may malinaw na layunin para sa pamilya. Huwag nating kalimutan na ang tunay na yaman ay nagsisimula sa ating kaisipan at karakter. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at panonood dito sa The Filipino Daily. Hanggang sa susunod nating talakayan, patuloy tayong umasenso at maging inspirasyon sa bawat isa. Kaya mo yan, ka-daily. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.